Hi guys, ganito ba kalala ang ating mga ingrown sa ating kuko, lalo na yung mga malaking kuko sa ating paa? Ito po ba ay masakit kapag nagkaka-ingrown at ganito na ang forma ng ating mga kuko? Ito po ba ay mamamaga? Guys, sinasabi ko po sa inyo, ayan po ay sobrang sakit at ayan po ay mamamaga sa tuwing yan po ay tumutubo na ang ingrown at maghalo na po ang ating dry skin sa ating mga kuko. Kaya guys, pinapayo ko sa inyo, wag na wag niyong sanaying maglugit ng inyong kuko dyan sa gilid ng inyong mga ingrown. Kapag iyan ay nasanay na at masisira ang mga gilid, ay masisira na rin ang tubo ng ating kuko. Ayan po sa pag-aaral ng mga eksperto, Char. Kapag ang kuko mo ay maganda pa ang resulta at hindi mo pa nasubukang ipalugit, subukang galawin ang iyong mga kuko sa gilid, ay nakuhuwag nyo ng subukan. Ayan pong mga ingrown natin guys, at hindi natin yan ginagalaw ay hindi po yan sumasakit. So mag-cleaning lang tayo sa ating kuko na natural. Kunin lang ang dapat kunin. Huwag nating masyadong i-overcut kasi yan pa ang sanhi ng infection at baka may sakit tayo na diabetic dyan, ayan pa ang dahilan at matutulang tayo ng paa. Alisin na sa mindset natin na kapag may ingrown ay alisin talaga ang ingrown. Ang ingrown ay hindi siya sumasakit pag hindi siya sinasanay na galawin. Pero wala na tayong magagawa sa mga taong sanay na. Kung sanay na sila, ay dapat na talagang kunin kasi hindi mo matitiis ang sakit. So, okay lang yan. Pero doon sa mga virgin na kuko na hindi pa nagalaw, ay huwag nyo nang sanayin. Kapag lagi ka kasing nag-overcut ng iyong mga kuko sa gilid, ay ang tubo ng kuko nyo ay pailalim na. So, masakit talaga siya. Ang cuticle natin at mga ingrown ay protection din yan ng ating mga paa. Kasi kapag hindi siya malalim, ay hindi pumasok yung mga madumi sa ilalim at hindi siya magawang, kasi yung iba nagawa na siyang punjay kasi pumasok yung mga dumi sa ilalim. Kasi sobra na siyang lalim, kasi kinakalkal kasi yung gilid. Sa akin naman guys, is ako po ay isang manicurist. Bilang isang nail tech ay naglulugit din kami ng mga ingrown kung kailangan. Pero kung hindi man kailangan, ay huwag nyo nang galawin. Mag-cleaning lang tayo ng maayos, na ayon sa ating makukuha, para ay hindi masasanay ang ating mga kuko. Dahil alam nyo ba guys, kung masasanay na yan, ay naku, napakagastos. Kasi every time na sumasakit yan, ay makahanap ka talaga ng manicurista. Kumpara doon sa hindi nasanay, na kahit ilang buwan mo kayang hindi linisin, ay hindi talaga yan sumasakit. Lalo na pag wala tayong oras na magpalinis, o wala tayong oras na pumunta sa mall, ay so minsan lang natin mapalinisan ang ating mga paa. Pero dahil hindi mo sinasanay sa ingrown, pagkuha ng ingrown, so hindi siya sumasakit. Sa pagsasanay ho namin ay hindi na nila itinuturo sa amin yung mga masyadong lugit kasi iniiwasan na daw yan ngayon. Kasi bawal na tayong magka-infection sa paa. Kasi marami na tayong, minsan kasi yung iba may sakit na diabetic, kung ano-ano pa. Kasi dyan tayo makakuha ng sakit eh, pag masugat tayo sa ating paa. So yan lang po guys, ang maipapayo ko sa inyo para hindi maging ganito ang inyong mga paa. Kasi sobrang sakit. Yung isang client namin guys na umiiyak na sa sobrang sakit kung paano kukunin yung ingrown sa kanyang paa kasi nasanay siya. So guys, yan lang po ang may papayo ko sa inyo guys. Thank you for watching. Kung kayo ay bago pa lang sa aking channel at sa aking Facebook page at Facebook profile, ay mag-follow na kayo at mag-subscribe kayo sa aking YouTube Analisa Official. Ayan po guys. Thank you for watching. Bye-bye.